Bago magsimula ang kwento, mangyaring isulat sa comment section kung taga saan ang mga kaibigang nanonood ng kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lalo pang umunlad ang channel na ito at makapaghandog ng mas marami pang kawili-wiling kwento. Ang biyahe patungo sa aming bagong tahanan ay parang isang panaginip. Sa loob ng ilang oras, ang sasakyang minamaneho ni Miguel ay tinahak ang mga aspaltadong kalsada na unti-unting kumikitid, iniiwan ng ingay at gulo ng lungsod sa aming likuran. Ang mayayabong na puno ay nagsimulang pumalit sa matataas na gusali at ang hangin na pumapasok mula sa bahagyang bukas na bintana ay mas malamig at mas malinis. Walang tigil sa pagkukuwento si Miguel na may nag-uumapaw na sigla. Inilarawan niya ang bahay bilang isang obra maestra, isang personal na paraiso na inihanda niya para sa akin, para sa amin. Ang ating bagong simula, Clara, paulit-ulit niyang sinasabi, habang paminsan-minsan ay mahigpit na hinahawakan ang aking kamay. Ang kanyang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang gwapong mukha. Sinuklian ko ang kanyang ngiti. Sinusubukang mahawa sa kanyang kasabikan. Isang bahagi ng aking sarili ay tunay na masaya, pagod na sa maingay, at walang pagbabagong buhay sa syudad. Ang pangako ng kapayapaan sa isang bahay sa gitna ng kalikasan ay napakagandang pakinggan. Ngunit, may maliit na bahagi sa akin na nakakaramdam ng kaunting pangamba. Ang pagiging malayo sa kabihasnan ay tila lubusan. Tila kami ay tuluyang mapuputol sa mundong aming kinagisnan. Nang sa wakas ay makarating kami, ako'y napasinghap. Ang bahay ay maringal na nakatayo sa isang bukas na lupain na napapalibutan ng matatayog na kagubatan ng pino. Ang arkitektura nito ay napakamoderno. Pinangungunahan ng malalaking dingding na salamin at matitigas na linya na may madilim na kulay. Ang bahay ay tila kaisa ng kalikasan, ngunit kasalungat din nito. Napakaganda, ngunit nakakatakot din. Kumusta? Gusto mo ba, mahal? Tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Tumango lang ako. Masyado pang namamangha para makapagsalita. Binuksan niya ang pinto para sa akin at inalalayan akong pumasok. Ang loob nito ay mas kahanga-hanga pa. Ang mga minimalist at eleganteng kasangkapan ay perpektong nakaayos sa isang maluwag na espasyo na may open concept. Ang dambuhalang dingding na salamin sa sala ay nag-aalok ng buong tanawin ng kagubatan ng pino, na para bang ang kagubatan ay bahagi ng interior decoration. Lahat ng kasangkapan ay bago. Lahat ng teknolohiya ay moderno. Ipinaliwanag ni Miguel ang bawat tampok ng detalyado, mula sa smart lighting system hanggang sa integrated room temperature controller. Alam niya ang lahat. Kung saan matatagpuan ang bawat switch, kung paano paandarin ang bawat kagamitan. Humanga ako sa kanyang atensyon sa detalye, ngunit medyo nagtaka kung paano niya kabisado ang bawat sulok ng bahay na ngayon pa lang namin titirhan. Ginugol namin ang hapong iyon sa pag-aayos ng ilang personal na gamit. Ang aming mga tawa ay umalingaw-ngaw sa malaking bahay na tila bago pa sa amin. Naghanda si Miguel ng isang romantikong hapunan para sa amin. Nagluto siya ng paborito kong steak at nagbukas ng isang bote ng mamahaling alak. Kumain kami malapit sa malaking bintanang salamin na may silhouette ng kagubatan ng pino na nagsisimula ng dumilim bilang background. Para sa ating bagong simula, sabi ni Miguel, habang itinataas ang kanyang baso, ngumiti ako at kami nag-toast. Nang gabing iyon, siya ang perpektong asawa, maalalahanin, romantiko, at puno ng pagmamahal. Tiniyak niya sa akin na lahat ng aking mga alalahanin tungkol sa pagiging malayo ay walang batayan. Ito ay isang pagkakataon para sa atin, na tunay na mag-focus sa isa't isa, nang walang abala mula sa trabaho, mga kaibigan, o kahit pamilya. Nang sabihin niya iyon, tinitigan niya ako ng malalim, at takabaabalang na takapuma, may kung ano sa kanyang tingin na nagbigay sa akin ng kaunting kilabot, ngunit agad kong iwinaksi ang pakiramdam na iyon. Ito si Miguel, ang aking asawa, ang lalaking labis na nagmamahal sa akin. Habang tinutulungan siyang magligpit ng mesa, may napansin ako. Sa isa sa mga malalaking troso na sumusuporta sa kisame,
May isang maliit na ukit na mukhang kakaiba. Ang hugis nito ay parang pinaghalong larawan ng mata at isang paikot na spiral. Ang ukit ay napakapino. Halos hindi makikita kung hindi pagtutuunan ng pansin. Miguel, ano ito? Tanong ko habang itinuturo ang ukit. Sinundan ni Miguel ang direksyon ng aking tingin at bahagyang tumawa. Iyan? Baka trip lang yan ng karpintero. Huwag mo nang isipin, mahal. Ang mga lumang bahay minsan ay may sariling mga katangian. Magaan niyang sagot. Kumunot ang noo ko. Hindi ba't sinabi niya na ang bahay na ito ay itinayo mula sa simula, hindi isang lumang bahay? Ngunit ayaw kong sirain ang romantikong gabi sa isang maliit na debate. Tumango na lang ako at kinalimutan ang ukit. Pagkatapos ng hapunan, habang kami ay nagpapahinga sa sofa, tumunog ang telepono ni Miguel. Sinagot niya ito at lumayo ng kaunti. Seryoso ang kanyang mukha. Hindi nagtagal ang usapan. Nang siya'y bumalik, nagbago ang kanyang ekspresyon. Mahal, pasensya na talaga. May emergency sa opisina na kailangan kong tapusin ngayong gabi. Isang mahalagang kliyente mula sa ibang bansa. Hindi ko maaaring ipagpaliban. Sabi niya na may tunong-puno ng panghihinayang. Naramdaman ko ang isang alon ng pagkadismaya. Ang aming unang gabi sa bagong bahay at kailangan kong mag-isa. Nang makita ang aking mukha, agad akong niyakap ni Miguel. Pangako, hindi ako magtatagal. Ilang oras lang. Magmamadali ako pabalik. Magpahinga ka na lang, okay? Isipin mo na lang na sayo ang buong bahay na ito sa loob ng ilang oras. Pang-uudyok niya. Hinalikan niya ang aking noo. Nang matagal, at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Inihatid ko siya hanggang sa harap ng pinto. Ilak mo lahat ng pinto. Huwag kang magbubukas para sa kahit sino hanggang sa makauwi ako. Habilin niya. Tumango ako at pinanood ang kanyang sasakyan na papalayo. Ang ilaw nito ay dahan-dahang nawawala sa pagitan ng mga puno. Ngayon, ako'y tunay na nag-iisa. Ang bahay na kanina'y mainit at marangya ay biglang naging napakalaki, napakawalang tao, at napakatahimik. Ikinandado ko ang pinto at bumalik sa sala. Ang katahimikan ay napakabigat, napakatindi. Kaya't naririnig ko ang tibok ng aking sariling puso. Ngunit, dahan-dahan, ang katahimikan ay nabasag. Isang mahinang ugong ang nagsimulang marinig. Napakahina, halos hindi marinig, na para bang nagmumula sa loob ng mga dingding. Sinubukan kong hanapin ang pinagmulan nito, ngunit ang tunog ay nasa lahat ng dako at wala saan man. At kasabay ng ugong na iyon, may nagsimula akong maamoy. Isang manipis na mabangong amoy. Tulad ng amoy ng tawas na sinusunog sa malayo. Sinuri ko ang lahat ng bintana. Lahat ay sarado. Saan nanggagaling ang amoy na ito? Ang hindi komportableng pakiramdam ay nagsimulang gumapang sa akin. Mag-isa ako sa isang dambuhalang bahay sa gitna ng kagubatan, na walang signal sa telepono. Nakakarinig ng mga kakaibang tunog, at nakakaamoy ng misteryosong bango. Ang unang gabi sa paraiso ay tila mas parang simula ng isang bangungot. Ang pakiramdam ng pagkabalisa ay patuloy na lumalaki habang lumilipas ang oras. Sinubukan kong ipagwalang bahala ito. Inabala ang sarili sa pag-aayos ng mga damit sa maluwag na master bedroom. Ngunit sa tuwing may sandaling katahimikan, ang ugong ay bumabalik, na tila nagpapayanig sa hangin sa paligid ko. Ang amoy ng tawas ay lalo ring tumitindi. Pinupuno ang aking ilong, bago biglang mawala muli. Nagpasya akong libutin muli ang bahay. Binuksan ang lahat ng ilaw sa bawat silid, na para bang ang maliwanag na ilaw ay maaaring magtaboy sa kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Ang bahay na ito ay napaka-perpekto, masyadong perpekto. Bawat sulok ay malinis, bawat gamit ay bago, walang kahit isang butil ng alikabok o depekto. Tila ito ay mas mukhang isang display sa isang showroom kaysa sa isang tirahan. Ang pakiramdam ng pagiging isa ay lalong tumitindi. Kinuha ko ang aking telepono. Umaasa na kahit isang bar lang ng signal ay lilitaw. Wala.
Kahit na magpadala ng maikling mensahe, ay hindi maaari. Tama si Miguel. Kami ay talagang naputol mula sa labas ng mundo. Ang kanyang pangako tungkol sa pag-focus sa isa't isa ay iba na ngayon ang tunog sa aking pandinig, mas parang isang magandang kulungan. Mula sa malaking bintana sa silid kainan. Tumingin ako sa labas. Sa pagitan ng madilim na hanay ng mga puno ng pino, may isang maliit na tuldok ng liwanag. Ang ilaw na iyon ay nagmula sa isang simpleng gusali sa tabi ng aming ari-arian. Isang gusali na lubhang kabaligtaran sa karangyaan ng aking bahay. Ito ay isang maliit na karinderya na may isang kariton sa harap. Naalala ko na nakita ko ito nang dumating kami kaninang hapon. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang naglilinis ng kanyang kariton. Ang kanyang mga kilos ay tila matamlay sa ilalim ng isang dilaw na bumbilya. Pinagmasdan ko siya ng matagal. Ang lalaki, na malalaman ko sa kalaunan, na nagngangalang Mang Jun, ay tila balisa. Paulit-ulit niyang itinitigil ang kanyang ginagawa at tumitingin ng diretso sa aking bahay. Hindi ito tingin ng isang mausisang bagong kapitbahay, kundi isang tingin na puno ng pagkabalisa. Kahit na takot, naramdaman kong kakaiba. Sinubukan kong maging palakaibigan, bahagyang binuksan ang pinto ng salamin at kumaway. Nang makita niya ako, ang lalaki ay nabigla. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi niya sinuklian ang aking kaway. Sa halip, nagmamadali niyang itinulak ang kanyang kariton papasok sa karinderya at isinara ng mahigpit ang pinto. Ang kanyang labis na reaksyon ay nagpatayo ng aking mga balahibo. Ano ang nakakatakot sa akin? O sa bahay na ito? Pumasok ako ulit. Ang pakiramdam ng pag-aalala ay lalong tumindi. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili na marahil ang lalaki ay isang taong mapag-isa na ayaw maabala. Nagpasya akong gumawa ng mainit na tsaa. Umaasang mapapakalma ang aking mga nerbiyos habang naghihintay na kumulo ang tubig. Muli akong tumingin sa direksyon ng karinderya ni Mang Jun. Sa pagkakataong ito, may nakita akong mas kakaiba pa. Mula sa siwang ng kanyang bintana na madilim, nakikita ko ang kanyang anino na gumagalaw. Naglalakad siya sa paligid ng kanyang maliit na bahay, at sa bawat sulok ay humihinto siya at yumuyuko, na para bang may isinasaboy sa lupa. Ang kanyang mga kilos ay parang isang ritual. Ano ang kanyang ginagawa? Ang kanyang hindi pangkaraniwang pag-uugali ay nagdagdag ng bagong misteryo sa gabing ito. Lumalalim na ang gabi at hindi pa rin bumabalik si Miguel. Nagpadala ako sa kanya ng ilang mensahe. Alam kong hindi ito maipapadala. Ngunit kailangan kong gumawa ng isang bagay. Ang pakiramdam ng kalungkutan ay naging takot. Bawat maliit na ingay mula sa gubat ay parang mga yabag. Bawat anino ng puno na tinatangay ng hangin ay parang isang nagmamatiyag na figura. Ang ugong sa mga dingding ay tila lalong lumalakas. Ngayon ay parang isang panginginig na nararamdaman ko sa aking mga talampakan. Naupo ako sa malaking sofa, yakap-yakap ang isang unan. Sinubukan kong tawagan ang aking ina, para lamang marinig ang boses ng operator na nagsasabing walang serbisyo. Nagsimulang tumulo ang aking mga luha. Naramdaman ko ang labis na kalungkutan at kawalan ng magawa. Sakto nang ako'y nagsimulang umiyak ng tahimik. Isang malakas na tunog ng pag-click ang narinig, na sinundan ng ganap na kadiliman. Nawalan ng kuryente. Ang buong bahay na kanina'y maliwanag ay ngayon ay nalunod sa makapal na kadiliman. Napasigaw ako sa gulat. Ang ugong ay biglang tumigil. At ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot pa. Kinapapak ako ang aking telepono. Binuksan ang flashlight nito. Ang maliit na ilaw nito ay nagawa lamang na liwanagan ang isang makitid na lugar sa aking harapan na ginagawang mas mapanganib ang natitirang madilim na silid. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis, na parang sasabog. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Manatili dito sa dilim o subukang lumabas. Ngunit lalabas saan? Sa madilim na gubat? Sa gitna ng pagkasindak na iyon, nakarinig ako ng isa pang tunog. Isang tunog na nagpatigil sa daloy ng aking dugo. Kalabog, kalabog, kalabog. May isang taong kumakalabog sa aking pintuan, nang napakalakas at may pagkasindak. Pinigil ko ang aking hininga.
Ang aking katawan ay nanigas sa kinatatayuan. Sino iyon? Imposibleng si Miguel ang kumakalabog sa pinto na parang baliw. Maaari kayang isa ito sa mga bantay ng ari-arian na hindi ko alam? Ang pagkalabog ay bumilis at lalong lumakas, sinasabayan ng hingal ng isang lalaki. Naglakas loob akong dahan-dahang lumapit sa pinto. Sumilip mula sa digital peephole na sa kabutihang palad ay gumagana pa rin gamit ang emergency battery. Sa maliit na screen, nakita ko ang isang mukhang maputla, basang-basa ng pawis, na may mga matang nanlalaki sa takot. Iyon si Mang Jun, ang nagtitinda sa karinderya. Anong ginagawa niya rito? Nanginginig ang mga kamay. Bahagya kong binuksan ang safety lock at mahinang tinawag siya. Sino po sila? Ano po yon? Tanong ko. Sa sandaling nagkaroon ng maliit na siwang sa pinto, agad niyang idinikit ang kanyang mukha sa siwang. Hinihingal siya. Ang amoy ng usok ng barbecue ay humalo sa amoy ng pawis ng takot. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin. Nang may desperasyon. Bilis! Bulong niya nang may pagmamadali. Umalis ka na sa bahay na yan. Bago bumalik ang asawa mo. Sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Ang mga salita ni Mang Jun ay nakabitin sa malamig at madilim na hangin, tumutusok ng diretso sa kaibuturan ng aking pagkasindak. Ang lohika ko ay sumisigaw. Kalokohan ito. Dapat kong isara ang pinto. Ilak ito. At magtago sa isang lugar hanggang sa umuwi si Miguel, ang aking asawa, at protektahan ako mula sa kakaibang lalaking ito na takot na takot. Ngunit, mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na nagwawala at desperado. Isang bagay na tila mas tapat kaysa sa perpektong ngiti ni Miguel, na kasama ko sa loob ng maraming taon. Ang panginginig sa loob ko, ang intuwisyon na kaninang hapon pa ay bumubulong na may mali, ay ngayon ay sumisigaw na nakakabingi. Ang ugong, ang amoy ng tawas, ang kakaibang simbolo, at ngayon ito, ang lahat ng kakaibang piraso ng palaisipan ay nagsisimulang bumuo ng isang nakakatakot na larawan. Wala akong maraming oras para mag-isip. Ang nagpapanik na pagkalabog sa pinto kanina ay nagpapahiwatig ng isang emergency. Bawat segundo na ginugugol ko sa pag-aalinlangan ay maaaring maging isang malaking pagkakamali. Hindi namamalayan. Ang aking mga kamay ay kumilos ng kusa. Binubuksan ang natitirang mga kandado. Lumabas ako sa aking madilim na bahay. Nakasuot lamang ng manipis na pantulog. Sinusunod ang paanyaya ng isang lalaki na hindi ko man lang alam ang pangalan. Dali. Huwag kang maingay. Sit-sit ni Mang Jun. Hinila niya ang aking braso. Inilalayo ako sa marangyang terasa ng aking bahay. Hindi kami naglakad sa daanan, kundi sa basang damo sa tabi nito. Iniiwasan ang mga graba na maaaring lumikha ng ingay. Ang hangin ng gabi ay tumatagos sa aking balat. Ang kadiliman sa paligid namin ay napakakapal. Walang buwan, walang bituin, tanging ang mga itim na anino ng mga puno ng pino na matatayog na parang mga natutulog na halimaw. Ang tunog ng mga kuliglig at mga insekto sa gabi, na dati nakakakalma, ay ngayon ay parang masasamang bulong. Mabilis maglakad si Mang Jun. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak na parabang kabisado niya. Ang bawat pulgada ng lupa, kahit sa dilim, patalikod akong sumusunod sa kanya. Ang puso ko ay kumakabog pa rin ng mabilis. Ang distansya sa pagitan ng aking bahay at ng kanyang karinderya ay maaaring hindi hihigit sa 50 metro. Ngunit ng gabing iyon, parang 1 kilometrong paglalakbay na puno ng panganib. Bawat sanga na nababali sa ilalim ng aking mga paa ay nagpapagulat sa akin. Patuloy akong lumingon sa aking bahay, na ngayon ay isang higanting itim na silweta sa gitna ng kadiliman. Takot na baka biglang umuwi si Miguel at matuklasan na wala ako roon. Nakarating kami sa harap ng kanyang maliit na karinderya. Binuksan niya ang pinto, gamit ang isang lumang susi na dahan-dahang umirit. Ang amoy ng uling, pampalasa ng barbecue, at kaunting alimuom ang sumalubong sa akin. Isang mundong napakalayo, sa amoy ng mamahaling pabango, at mga bagong materyales sa aking bahay. Sa loob, hindi siya nagsindi ng anumang ilaw. Ang tanging liwanag
ay nagmula sa natitirang baga, sa ihawan na nagbibigay ng isang mapulang-pula na liwanag. Umakyat ka! Bilis! Utos niya sa mahinang boses. Itinuro niya ang isang makitid na hagdanang gawa sa kahoy sa sulok ng silid. Sumunod ako ng walang tanong. Ang ikalawang palapag ng kanyang bahay ay isang maliit na silid na nagsisilbing kanyang kwarto. Mayroon lamang isang manipis na kutsun sa sahig, isang lumang aparador na gawa sa kahoy, at isang maliit na bintana na direktang nakaharap sa aking ari-arian. Dito niya ako dinala at pinahinto. Malamig at mamasa-masa ang silid. Naunang naglakad si Mang Jun, tumayo sa harap ng bintana sandali. Nakatingin sa labas na may tensyonadong ekspresyon. Pagkatapos ay lumingon siya at tiningnan ako. Huwag kang magugulat sa makikita mo, Ineng. Lakasan mo ang iyong loob, sabi niya ng mahina. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bagay, mula sa ibabaw ng aparador isang malaki at mabigat na lumang largabista. Ibinigay niya ito sa akin. Malamig ang bakal nito sa aking nanginginig na mga kamay. Tingnan mo ang bahay niyo. Mag-focus ka sa sala. Bulong niya. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Nag-aalangan. Itinaas ko ang largabista sa aking mga mata. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto, kaya't ang imahe sa lente ay nanginginig din. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang aking sarili, at inayos ang focus. Sa una, lahat ay malabo. Pagkatapos ay dahan-dahang luminaw ang imahe. At sa sandaling iyon, napigil ang aking hininga. Sa aking lalamunan, ang aking bahay, na dapat ay madilim dahil sa brownout, ay ngayon ay maliwanag. Lahat ng ilaw ay nakasindi. Naglalabas ng matalim na puting liwanag sa kadiliman ng gabi. Hindi talaga nawalan ng kuryente. Pinatay lang ito para sa akin. Pagkatapos ay nakita ko siya. Si Miguel, ang aking asawa. Nakatayo siya sa gitna ng sala, kung saan kami nagkaroon ng romantikong hapunan. Ilang oras lang ang nakalipas. Ngunit ibang-iba ang kanyang hitsura. Walang mainit na ngiti. Walang tingin, na puno ng pag-ibig. Ang kanyang mukha ay malamig, matigas, at puno ng pagkalkula. Nakasuot siya ng isang maayos na madilim na kasuotan at nagbibigay ng mga tagubilin sa ilang ibang tao. Ang mga taong iyon ay nakasuot din ng itim. Kumikilos ng may sanay na kahusayan, tulad ng isang special forces team. Sinusuri nila ang mga sulok ng silid. Nag-aayos ng tila mga nakatagong kamera, at nililinis ang mga bakas ng aking presensya, tulad ng mga pinggan mula sa aming hapunan. Nagtrabaho sila sa katahimikan, umaasa lamang sa mga senyas ng kamay mula kay Miguel. Nagsimulang manginig, nang hindi mapigilan ang aking katawan. Hindi ito posible. Ito ay dapat na isang masamang panaginip. Siguro nakatulog ako sa sofa, at lahat ng ito ay imahinasyon ko lamang. Gusto kong ibaba ang largabista. Gusto kong tumakbo. Gusto kong sumigaw. Ngunit ang aking mga mata ay nakatutok sa tanawin, na parang paralisado. Pagkatapos ay nasaksihan ko ang pinakanakakatakot na bagay. Lumakad si Miguel patungo sa isang blankong pader sa sala. Ang pader kung saan nakasabit ang isang malaking abstract na painting. May pinindot siya sa frame ng painting. Walang anumang ingay. Ang pader ay gumilid. Nagpapakita ng isa pang silid sa likod nito. Isang silid na hindi ko pa nakikita dati. Ang silid ay may makakapal na salamin na dingding. Sa loob, mayroong ilang mga mararangyang upuang gawa sa katad. Lahat ay nakaharap sa sala, tulad ng isang pribadong observation room, isang entablado, at mga upuan para sa manonood. Pakiramdam ko ay huminto sa pagtibok ang aking puso. Ang bahay na ito ay hindi isang bahay. Ito ay isang entablado. At ako ang pangunahing tauhan. Habang umaabot sa sukdulan ang aking takot, nakita ko ang huling detalye na sumira sa natitira sa aking mundo. Itinaas ni Miguel ang kanyang kamay, at sa kanyang daliri ay may isang singsing na hindi ko pa nakitang suot niya dati. Isang pilak na singsing na may ukit ng parehong simbolo na nakita ko sa troso. Ang simbolo ng mata at spiral. Pinagmasdan niya ang singsing sandali.
At pagkatapos ay tumingin ng diretso sa madilim na kagubatan ng pino sa labas ng kanyang dambuhalang bintanang salamin. Itinaas niya ang kanyang kamay, na may singsing sa isang kakaibang kilos ng paggalang. Isang ritual na kilos, na puno ng mga nakatagong kahulugan, na para bang nag-aalay siya sa isang hindi nakikitang nilalang, na naninirahan sa loob ng gubat na iyon. Ang largabista ay nahulog mula sa aking mga kamay. Lumikha ng isang mahinang kalabog sa sahig na kahoy. Nanghina ang aking mga binti at napaupo ako. Ang kadiliman sa paligid ko ay tila umiikot. Ang boses sa aking ulo ay sumisigaw. Ngunit walang isang salita na lumabas sa aking bibig. Ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking minahal ko, ang lalaking nagtayo ng paraiso, para sa akin, ay isang halimaw, at ang paraisong ito, ay pala ang impyernong perpekto niyang idinisenyo. Ang mundo sa paligid ko, ay tila tumagilid. Ang malamig na sahig na kahoy sa ilalim ko, ang tanging bagay na parang totoo. Niyakap ko ang aking mga tuhod. Ang aking katawan ay nanginginig ng husto, ngunit walang luhang lumalabas. Nasa isang estado ako ng pagkabigla na napakalalim, kung saan ang mga emosyon ay napakalaki para maiproseso. Ang mga imahe mula sa largabista ay nakatatak sa aking isipan. Ang malamig na mukha ni Miguel, ang nakatagong silid, at ang kanyang nakakatakot na ritual na kilos. Bawat magandang alaala kasama siya, ay ngayon ay parang isang kasinungalingan na nilason. Bawat tawa, bawat yakap, bawat salita ng pag-ibig, lahat ay bahagi ng isang malaking dulaan upang dalhin ako sa lugar na ito, sa bahay katayan na ito. Lumuhod si Mang Jun sa harapan ko. Wala siyang sinabi. Inabot lang niya ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mga kamay na may kalyo ay tila matatag. Kabaligtaran ng aking nanginginig na mga kamay. Nang tanggapin ko ang baso, hirap akong uminom. Ang malamig na tubig ay tila kumaskas sa aking tuyong lalamunan. Sino siya? Iyon ang unang dalawang salita na nagawang lumabas sa aking bibig. Ang aking boses ay paos at halos hindi marinig. Sino talaga ang asawa ko? Huminga ng malalim si Mang Jun, ang hininga ng isang tao na matagal nang nagdadala ng mabigat na pasanin. Umupo siya nang nakadekwatro sa harap ko. Ang pulang ilaw mula sa natitirang baga sa ibaba ay nagbigay ng kakaibang anino sa kanyang mukha na puno ng kulubot. Hindi ko alam ang tunay niyang pangalan, Ineng. Ang mga taong tulad niya ay maraming pangalan. Simula niya sa isang mababa at mabigat na boses. Ngunit ang alam ko, siya at ang kanyang grupo ay hindi ordinaryong mga tao. Hindi lang sila isang kumpanya na nagtatayo ng mga mararangyang ari-arian. Huminto siya sandali. Naghahanap ng tamang mga salita. Sila, ipinagpapatuloy nila ang isang bagay na napakatanda na sa lupaing ito, isang bagay na masama. Pagkatapos ay nagsimula siyang magkuwento. Ang kanyang kuwento ay dumaloy, na parang isang madilim na alamat mula sa nakaraan. Ang kanyang pamilya, aniya, ay nanirahan sa lupaing ito sa loob ng 7 henerasyon. Sila lamang ang tumangging ipagbili ang kanilang minanang lupa. Nang bilhin ng isang kumpanyang may pangalang Paraiso Development ang lahat ng lupa. Sa paligid sa napakataas na halaga, ilang taon na ang nakalilipas. Lahat ng kanyang mga kapitbahay ay umalis. Natukso ng pera. Tanging ang kanyang pamilya ang nanatili. Ang aking mga ninuno ay laging nagbibilin, patuloy ni Mang Jun. Huwag na huwag ninyong iiwanan ang lupaing ito. Ngunit huwag na huwag kayong magtitiwala sa kung ano ang nasa loob nito. Ang ating tungkulin ay magmasid lamang. Ayon sa kanyang kuwento, ang lupaing ito ay hindi isang ordinaryong lupain. Matagal bago pa man itayo ang modernong bahay na iyon. Ang lugar na ito ay sentro ng mga gawain ng isang sinaunang, masamang kulto. Sinasamba nila ang isang hindi pinangalanang nilalang na pinaniniwalaan nilang nananahan sa loob ng gubat. Nagsasagawa sila ng mga ritual ng pag-aalay upang makakuha ng kapangyarihan, kayamanan, at mahabang buhay. Ang simbolo na nakita mo, Ineng, sabi ni Mang Jun, at alam kong tinutukoy niya ang simbolo ng mata at spiral.
Iyon ang kanilang sagisag. Ang tanda ng mga sumasamba. Ang grupo na kinabibilangan ni Miguel, ayon kay Mang Jun, ay ang modernong reinkarnasyon ng sinaunang kulto. Ang mga miyembro nito ay mga napakayamang tao. Mga elitista na mayroon ng lahat. Ngunit uhaw pa rin sa isang bagay na higit pa. Hindi na sila nagsasagawa ng mga ritual na may mga balabal at punyal sa gitna ng gubat. Ginagawa nila ito gamit ang modernong teknolohiya sa loob ng isang marangyang entablado at tinatawag itong ang pangangaso. Ngunit ang esensya ay nananatiling pareho. Pag-aalay. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pag-aani ng takot at kawalan ng pag-asa mula sa isang biktima, sa isinumpang lupaing ito, tatanggap sila ng mga biyaya mula sa nilalang na kanilang sinasamba. Nagsimulang mamasa ang likod ko sa malamig na pawis. Ito ay mas malala pa sa aking inaakala. Hindi lamang ito isang krimen. Ito ay isang organisadong kabaliwan. At ang bahay na iyon, tanong ko nang nanginginig. Ang bahay na iyon ay itinayo sa eksaktong lokasyon ng kanilang lumang dambana. Sagot ni Mang Jun. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Mga 2 taon na ang nakalilipas. May isa pang pamilya na nanirahan doon. Isang ama, isang ina, at ang kanilang 2 maliliit na anak. Katulad mo sila, Ineng. Puno ng pag-asa. Iniisip na natagpuan na nila ang paraiso. Sinubukan kong magbigay ng babala. Nagiiwan ng mga hindi kilalang mensahe, ngunit itinuring lang nila akong isang kakaibang matanda. Minsan pa nga'y, isinumbong nila ako sa seguridad ng ari-arian. Isang malalim na pagsisisi, ang mababakas sa kanyang mukha. Pagkatapos, isang gabi, nakita ko, nagsimulang dumating ang mga mamahaling sasakyan. Ang mga ilaw sa bahay na iyon ay sumindi ng maliwanag. Katulad ng gabing ito, nagtago ako rito, nanonood mula sa bintanang ito gamit ang parehong largabista. Nakita ko ang mga bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Nanginginig ang kanyang boses. Kinabukasan, ang bahay ay walang tao. Tahimik. Na para bang ang pamilyang iyon ay hindi kailanman umiral. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang mga bulldozer at pinatag ang bahay. Pagkatapos ay itinayo nila itong muli. Eksaktong pareho. Handa para sa susunod na palabas. Ipinikit ko ang aking mga mata. Iniisip ang pamilyang iyon. Iniisip ang mga tawa ng kanilang mga anak na umaalingaw-ngaw sa parehong silid, kung saan ako kumain ng hapunan kasama ang kanilang mamamatay tao. Nasusuka ako. Pagkatapos, isang nakakatakot na realisasyon ang tumama sa akin na parang isang malaking martilyo. Bakit ako? Bulong ko. Bakit ako pinili ni Miguel? Tiningnan ako ni Mang Jun ng may habag. Patawarin mo ako, Ineng. Mula sa mga narinig ko nang hindi sinasadya mula sa mga manggagawang nagtayo ng bahay na iyon noon, palagi silang naghahanap ng perpektong kandidato. Isang taong matalino at malaya, ngunit walang maraming malapit na kamag-anak. Isang tao na kung mawawala, ay walang agad na mag-iingay para hanapin. Ang kanyang mga salita ay tumusok ng diretso sa aking puso. Ulila na ako mula pagkabata. Ang pinakamalapit kong kamag-anak ay isang tiyahin na nakatira sa ibang isla. Nabihira lang naming tawagan. Alam ng mga kaibigan ko na lumipat ako sa malayo kasama ang aking asawa at hindi sila maghihinala kung hindi ako makontak sa loob ng ilang panahon dahil sa walang signal. Ako ang perpektong target. Ang buong buhay ko, ang buong kuwento ko, ang nagtulak sa kanya na piliin ako. Ang kanyang pag-ibig ay hindi pag-ibig. Ito ay isang proseso ng pagpili. Pagkatapos ng isang nakakabinging katahimikan, sa wakas ay sinabi ni Mang Jun ang pangungusap na pinakakinatatakutan ko. Kailangan mong umalis dito ngayon din, Ineng. Sabi niya nang may pagmamadali. Ang mga paghahanda sa bahay na iyon ay nangangahulugang ang mga bisita ay paparating na. Ang palabas, ang pangangaso ay magsisimula ngayong gabi. Ang katotohanan ay tumama sa akin na may lakas ng isang bagyo. Paparating na ang mga bisita. Magsisimula na ang palabas ngayong gabi. Hindi na ako isang asawang nagagalak sa bagong bahay. Ako,
ay isang biktima na naghihintay na patayin. Ang pagkabigla na kanina'y nagpaparalisa sa akin ay naglaho, pinalitan ng isang alon ng malamig at matalas na adrenaline. Bawat selula sa aking katawan ay sumisigaw. Takbo! Si Mang Jun ay tila nababasa ang aking isipan. Tinulungan niya akong tumayo. Ang kanyang matatag na mga kamay ay humawak sa aking braso. Pinipilit akong mag-focus. Wala na tayong maraming oras, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at apurado. Makinig ka ng mabuti, Ineng. Ang pangunahing daan sa harap ay tiyak na binabantayan. Ang buong lugar na ito ay napapalibutan ng mataas na alambreng bakod na may kuryente. Ang subukang umakyat doon ay katumbas ng pagpapakamatay. May mga motion sensor at nakatagong kamera sa lahat ng dako, lalo na malapit sa bakod. Itinuro niya ang likuran ng kanyang bahay, patungo sa mas makapal at madilim na gubat. Ang tanging pagkakataon natin ay ang maliit na ilog sa dulo ng lambak. Nasa labas ito ng hangganan, ng kanilang ari-arian. Medyo malakas ang agos nito, at mahirap ang daan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi sila naglagay ng mga sensor doon. Iyon ang ating daan palabas. Ang plano ay tila halos imposible. Tumawid sa isang hindi kilalang gubat sa gitna ng kadiliman habang hinahabol. Ngunit, anong iba pang pagpipilian ang mayroon ako? Ang manatili rito ay nangangahulugang maghintay ng kamatayan. Tumango ako. Ang aking isipan na kanina'y magulo ay ngayon ay gumagana sa bilis na hindi ko inaasahan. Minapa ko ang mga hadlang sa aking ulo. Sinusubukang alalahanin ang layout ng gubat na nakita ko mula sa bintana ng aking kwarto. Kailangan ko ng jacket at sapatos, sabi ko. Ang aking boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Agad na lumingon si Mang Jun, kinuha ang isang makapal na jacket na nakasabit sa isang pako at isang pares ng lumang rubber boots mula sa sulok ng silid. Masyadong malaki ang sukat, ngunit ito ay mas mabuti kaysa sa manipis na pantulog at walang sapin sa paa. Habang isinusuot ko ang bota, isang malakas na ugong ang biglang narinig mula sa labas. Sinundan ng isang serye ng mabibigat na mekanikal na pag-click. Isang napakaliwanag na puting ilaw ang dumaan sa maliit na bintana sa kwarto ni Mang Jun na nagpilit sa amin na yumuko. Gumapang ako papunta sa bintana at sumilip. Pakiramdam ko ay nahulog ang aking puso sa aking tiyan. Ang buong labas ng aking bahay ay ngayon ay naliligo sa liwanag. Ang mga higanteng searchlight na naka-install sa bubong ay umilaw. Ang malakas nitong sinag ay gumagalaw ng ligaw. Sinusuyod ang bawat pulgada ng bakuran at mga puno sa paligid tulad ng mga higanteng daliri. Ang sistema ng lockdown ay na-activate na. Alam ni Miguel na umalis ako. Alam niyang wala ako sa kwarto. Wala sa loob ng bahay. Ang kanyang laro ay nagsimula ng mas maaga kaysa sa kanyang binalak. At ngayon ay hindi na siya nagbibiro. Hinahabol niya ako. Alam niya, sitsit ko. Ang takot ay muling kumakapit sa aking lalamunan. Oras na. Sagot ni Mang Jun na may mabagsik na muka. Kailangan na nating kumilos ngayon. Habang ang mga ilaw na iyon ay naghahanap pa sa isang random na pattern. Kapag natagpuan na nila ang ating bakas, ilak nila ang ating posisyon. Dinala niya ako pababa sa unang palapag, patungo sa sira-sirang pinto sa likod ng kanyang karinderya. Manatiling nakayuko. Gumalaw mula sa isang puno, patungo sa isa pa. Huwag tumakbo sa bukas na lugar. At anuman ang mangyari, huwag kang hihinto, habilin niya. Tumango ako, huminga ng malalim. Sinusubukang punuin ang aking mga baga ng lakas ng loob. Pagbukas ng pinto, agad kaming tumakbo. Nakayuko sa ilalim ng mga anino. Ang malamig na hangin ay agad na tumama sa aking mukha. Ang gubat na kanina'y tahimik, ay ngayon ay tila buhay na may panganib. Bawat ilang segundo, isang sinag ng puting ilaw ang dumadaan sa aming kinaroroonan. Pinipilit kaming dumapa sa likod ng mga palumpong o malalaking puno. Pinipigil ang aming hininga. Nagdarasal na hindi makita. Ito ay isang bangungot na naging totoo. Tumatakbo ako ng walang direksyon sa likod ni Mang Jun. Ang aking mga paa na nakasuot ng malalaking bota ay madalas na natitisod sa mga hindi nakikitang ugat ng puno.
Ang matutulis na sanga ay kumakaskas sa aking mukha at mga braso. Nagiiwan ng mga mahapding galos. Ang tunog ng aking sariling hininga. At ang hingal ni Mang Jun ay napakalakas sa aking pandinig. Patuloy kaming tumakbo. Nang mas malalim sa gubat. Ang mga searchlight mula sa bahay ay lalong lumalayo. Ngunit ang panganib ay tila lalong lumalapit. Naisip ko si Miguel sa loob ng kanyang control room. Nakatitig sa mga monitor, ang kanyang gwapong mukha ay nagiging isang ngisi ng isang mandaragit habang pinamumunuan niya ang pangangaso na ito. Huminto kami sandali sa likod ng isang malaking pormasyon ng bato upang habulin ang aming hininga. Pakiramdam ko ay nasusunog ang aking dibdib. Malapit na tayo sa tuktok. Bulong ni Mang Jun, hinihingal. Pagkatapos niyan, bababa na tayo sa lambak ng ilog. Isang kaunting pag-asa ang nagsimulang tumubo sa aking puso. Baka magtagumpay kami. Baka makalabas kami sa impyernong ito. Noon ko naramdaman ang isang mahinang panginginig mula sa bulsa ng makapal na jacket na suot ko. Kinapa ko ang bulsa na may pagtataka. Ang aking kamay ay dumampi sa isang malamig at pamilyar na parisukat na bagay. Ang aking telepono. Tiyak na kinuha ko ito nang walang malay mula sa coffee table. Bago tumakas sa bahay kanina, inilabas ko ito. Ang screen nito ay umilaw sa dilim. Nagpapakita ng isang bagong abiso sa mensahe. Nanlaki ang aking mga mata. Paano nangyari ito? Wala namang signal dito. Nanginginig ang mga daliri. Binuksan ko ang mensahe. Galing ito kay Miguel. Mayroon lamang isang maikling pangungusap. Ngunit sapat na ang pangungusap na iyon upang patigilin ang dugo sa aking mga ugat at wasakin ang lahat ng pag-asang aking binuo. Ang mensahe ay nagsasabing, "Mahal, nasaan ka? Huwag kang maglaro ng taguan. Hindi pa nagsisimula ang laro." Tinitigan ko ang screen. Ang mga salita ay tila sumasayaw nang iinsulto sa akin. Hindi kailanman nawala ang signal. Ang signal ay kontrolado. Hinayaan niyang pumasok ang mensaheng ito. Gusto niyang malaman kung nakikita niya ako. Gusto niyang malaman kung ang pagtakas na ito ay bahagi ng kanyang laro. Pinaglalaruan niya ako. Ninanamnam ang bawat segundo ng aking takot. Isang di maalarawang takot ang gumapang sa aking gulugod. Tumingala ako mula sa telepono. Ang aking mga mata na puno ng takot ay nakatitig sa kadiliman sa paligid. Ang aking nanginginig na kamay ay sumandal sa isang malaking puno ng pino sa tabi ko upang suportahan ang aking katawan na biglang nanghina. At doon, sa ilalim ng aking palad, naramdaman ko ito. Isang magaspang, hindi natural na ibabaw sa balat ng puno. Inilipat ko ang aking kamay. At sa mahinang liwanag mula sa screen ng aking telepono, nakita ko ito ng malinaw. Malalim na nakaukit sa balat ng puno. Isang simbolo ng mata at spiral. Ang gubat na ito ay minarkahan. Ito ay hindi lamang isang pangangaso. Ito ang kanyang dambana ng pag-aalay. Ang mensahe mula kay Miguel at ang ukit ng simbolo sa puno ay nagtulungan upang sirain ang natitirang bahagi ng aking diwa. Ang pakiramdam na ako'y pinaglalaruan ay mas nakakatakot kaysa sa simpleng hinahabol. Bawat hakbang na aking ginagawa, bawat hininga na aking pinaghirapang hininga, lahat ng iyon ay bahagi lamang ng libangan para sa aking asawa at sa kanyang mga bisita. Ang gubat na ito ay hindi isang daan patungo sa kalayaan. Ito ay isang labirinto na ang mga pader ay mga puno at ang kisame ay takot. Napaupo ako sa lupa, sumandal sa isinumpang puno. Ang kawalan ng pag-asa ay napakakapal, parang putik na humihila sa akin pababa. Alam niya, bulong ko ng paos, mas para sa aking sarili kaysa kay Mang Jun. Alam niya kung nasaan tayo. Lahat ng ito ay laro lang para sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Mang Jun. Ngunit agad niya itong iwinaksi. Hinawakan niya ang aking balikat. Marahan ngunit matatag na inalog. Huwag mong hayaang manalo siya, Ineng. Huwag mong ibigay sa kanya ang gusto niya. Ang takot mo ang pagkain niya, sabi niya. Kailangan nating magpatuloy. Ang kanyang teknolohiya ay maaaring sopistikado,
Ngunit hindi niya kilala ang gubat na ito tulad ko. Ang kanyang desperadong katapangan ay nakahawa sa akin. Oo, tama siya. Kung susuko ako rito, lahat ng kanyang sakripisyo at panganib ay masasayang. Tumayo ako, nanginginig pa rin ang aking mga binti, ngunit ang aking determinasyon ay nagsimulang tumigas muli. Saan ngayon? Tanong ko. Tumingin si Mang Jun sa paligid. Sinusubukang kilalanin ang kanilang posisyon sa dilim. Pagkatapos ay napako ang kanyang mga mata sa isang bagay sa malayo. Isang hugis na halos hindi makita. Sa pagitan ng mga puno. Doon, turo niya. May isang lumang generator shed doon. Hindi kalayuan. Naiwan mula sa isang logging company na narito mga dekada na ang nakalilipas. Hindi ito sinira ng kumpanya ni Miguel. Hinayaan lang na mabulok. Baka ang lugar na iyon ay isang blind spot. Isang lumang gusali na may makapal na pundasyong semento. Baka hindi tumagos ang kanyang mga heat sensor. Ito ay isang sugal. Ngunit kailangan natin ng isang lugar upang magtago at mag-isip sandali. Iyon ang aming tanging pag-asa. Muli kaming nagsimulang gumalaw. Sa pagkakataong ito ay mas mabagal at mas maingat. Dumudulas mula sa isang anino patungo sa isa pa. Ang tunog ng sirena o mga asong pang-amoy na inaasahan kong maririnig mula sa malayo ay hindi kailanman dumating. Tito, ang pangangaso na ito ay tahimik, pribado, na lalong nagpapatakot dito. Pagkatapos ng mga 10 minutong paglalakad, natagpuan namin ito. Isang maliit na gusali na gawa sa pulang ladrilyo na nangingitim na dahil sa lumot. Halos natatakpan ng mga ligaw na baging. May mga butas na ang bubong nito at ang pinto nitong gawa sa makapal na metal ay tila kalawangin na. Ang lugar ay nagpapalabas ng isang aura ng katahimikan at pagpapabaya sa kaunting pagsisikap na gawang buksan ni Mang Jun ang pinto na hindi pala nakalak. Ang tunog ng umuugong na mga bisagra na hindi na ginagamit ay nakakabingi sa katahimikan ng gubat. Agad kaming pumasok at isinara muli ang pinto. Nilubog ang aming mga sarili sa ganap na kadiliman at sa nakakasakal na amoy ng alimuong. Ang hangin sa loob ay mabigat, puno ng amoy ng lumang langis, makapal na alikabok, at halumigmig. Nagsindi si Mang Jun ng posporo. Sa kumikislap nitong liwanag, nakita namin ang laman ng silid. Isang higanteng, kinakalawang na makina ng generator, ang nakatayo sa gitna na parang bangkay ng isang sinaunang hayop. Ang mga dingding ay puno ng mga lumang panel ng kuryente at mga nakalawit na kable. Sa isang sandali, nakahinga kami. Ang makapal na pader na ladrilyo ay nagpapahina sa mga tunog ng gubat at ang bubong sa aming ulunan ay nagbigay ng isang ilusyon ng kaligtasan. Ligtas kami. Kahit pansamantala, ginamit namin ang mahalagang oras ng pahinga upang suriin ang aming kalagayan. Ang aking mga paa ay may paltos, at ang aking mga kamay ay puno ng mga galos. Si Mang Jun ay tila pagod na pagod, habang kami ay nakaupo sa katahimikan. Sinusubukang ibalik ang aming lakas. May napansin akong kakaiba. Sa isang sulok ng silid, may ilang mga tabla sa sahig na gawa sa kahoy, na mukhang medyo bago, at mas malinis kaysa sa iba, na para bang may nag-alis na nito dati. Dahil sa kuryusidad, lumapit ako. Lumuhod ako at sinubukang iangat ang isa sa mga tabla. Madali itong umangat. Sa ilalim nito ay may isang maliit na puwang at sa loob ng puwang nakalagay ang isang hindi tinatablan ng tubig na metal na kahon na kasing laki ng isang kahon ng sapatos. Kumabog ang aking puso. Hindi ito pag-aari ni Mang Jun. Nanginginig ang mga kamay. Inangat ko ang kahon. Mabigat. Binuksan ko ito. Ang laman nito ay nagpasama sa aking pakiramdam. Sa loob, nakabalot sa isang kupas na telang pelus, ay isang koleksyon ng mga nakakatakot na personal na gamit. Isang relong panlalaki, na may basag na salamin na huminto sa 2017. Isang pilak na kuwintas, na hugis puso ng isang babae. Sa loob ay may larawan ng isang mag-asawang masayang nakangiti. Isang maliit na teddy bear na nawawala ang isang mata. At ilang mga wallet na naglalaman ng mga ID ng iba't ibang tao.
Ito ay isang hindi minarkahang libingan ng mga nakaraang biktima. Isang pribadong museo na iniwan ng mga ngaso o marahil ang huling taguan ng isa sa mga biktima. Sa ilalim ng kahon, sa ilalim ng lahat ng nakakatakot na bagay, may isa pang bagay. Isang maliit na diary na may balat na katad na sira-sira na. Kinuha ko ito at binuksan. Ang sulat kamay sa loob ay maayos sa simula, pagkatapos ay naging mas magulo at puno ng takot sa mga huling pahina. Ang diary ay pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Aris. Isang mananalaysay. Siya ang ama ng pamilyang ikinuwento ni Mang Jun. Sa mga unang pahina, isinulat niya ang tungkol sa kanyang kagalakan sa paglipat sa magandang bagong bahay. Ngunit dahan-dahan, ang kanyang mga tala ay napuno ng parehong mga kakaibang bagay na naranasan ko. Ang ugong, ang pakiramdam na pinagmamasdan, at ang pagtuklas ng simbolo ng mata at spiral sa iba't ibang lugar. Bilang isang mananalaysay, nagsimula siyang magsaliksik tungkol sa simbolo at sa kasaysayan ng lupain. Ang kanyang natuklasan ay nagpatakot sa kanya. Binuklat ko sa huling pahina. Sa kanyang huling entry, ang kanyang sulat kamay ay halos hindi mabasa, na para bang isinulat nang nagmamadali sa gitna ng matinding takot. Ang entry ay maikli, ngunit ang mga salita nito ay habambuhay na babagabag sa akin. Isinulat niya, hindi lang sila pumapatay. Naniniwala silang nag-aani sila ng takot. May isang bagay na mas matanda sa lupaing ito. Isang bagay na kumakain ng emosyong iyon. Ang bahay na ito ay hindi isang entablado. Ito ay isang imbudo. Isang kasangkapan upang ituon ang takot. Diyos ko, parating na sila para sa mga anak ko. Pagkatapos ng pangungusap na iyon, may mga walang kahulugang guhit na lamang. Isinara ko ang diary. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto. Ngayon naiintindihan ko na. Ito ay mas malalim at mas madilim kaysa sa isang simpleng sindikato ng mga mamamatay tao. Si Miguel at ang kanyang mga kliyente ay hindi lamang naghahanap ng libangan. Nagpapakain sila ng isang bagay. At ngayong gabi, ang aking takot ang kanilang pangunahing handog. Ang diary ay mabigat sa aking mga kamay. Hindi dahil sa pisikal na bigat nito, kundi dahil sa bigat ng katotohanang nilalaman nito. Ang mga huling salita ni Aris, ang mananalaysay, ay nagbago ng lahat. Hindi na ito tungkol sa pagtakas mula sa mga mamamatay tao. Ito ay tungkol sa pag-survive sa isang ritual. Si Miguel at ang kanyang mga kliyente ay hindi lamang mga manunood na uhaw sa dugo. Sila ay mga sumasamba na nagsasagawa ng isang seremonya, at ang aking takot, ang aking kawalan ng pag-asa, ang handog na kanilang hinahanap, isang bago, malamig, at matalas na kamalayan, ang nagsimulang mabuo sa gitna ng aking pagkasindak. Kung takot ang gusto nila, hindi ko na ito ibibigay. Kung ang aking pagdurusa ang kanilang layunin, tumatanggi akong maging biktima. Ang galit, isang dalisay, at nag-aalab na emosyon, ay nagsimulang pumalit sa nakakaparalisang takot. Galit kay Miguel para sa kanyang hindi mailarawang pagtataksil. Galit sa mga walang mukhang halimaw na darating upang panoorin akong wasakin. Galit sa anumang nilalang na kanilang sinasamba sa isinumpang lupaing ito. Hindi ako magiging handog. Hindi ko sila papakainin. Papatayin ko sila sa gutom. Hindi tayo tatakbo. Sabi ko. Ang aking boses ay parang banyaga sa aking sariling pandinig. Mas malakas at mas matatag. Tiningnan ako ni Mang Jun nang may pagtataka. Anong ibig mong sabihin, Ineng? Kailangan nating umalis dito. Pagpupumilit niya. Umalis saan, Mang Jun? Sagot ko. Ang aking tingin ay nakatuon sa koleksyon ng mga gamit sa loob ng metal na kahon. Kung makatakas tayo, maghahanap siya ng iba. Isang ibang Clara. Isang ibang pamilya, tulad ng pamilya ni Aris. Hindi ito titigil. Ang tanging paraan upang itigil ito ay sunugin ito hanggang sa mga ugat. Sa ilalim ng mga gamit sa kahon, may napansin akong napalampas. Isang manipis na itim na nylon na bag ng laptop. Hinila ko ito palabas. Mabigat ang bag,
Sa loob ay may isang luma, makapal, at matibay na laptop kasama ang isang serye ng mga kable. Tiyak na pag-aari ito ng isa sa mga ibang biktima. Marahil isang IT professional, isang hacker, isang sandata na hindi niya nagawang gamitin. Ito, sabi ko habang inilalagay ang laptop sa sahig. Ito ang ating sandata. Tiningnan ni Mang Jun ang laptop at pagkatapos ay ako. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi paniniwala. Ineng, anong gagawin mo dyan? Lalabanan sila gamit ang isang typewriter? Kinokontrol ni Miguel ang lugar na ito gamit ang teknolohiya. Mang Jun, paliwanag ko. Ang aking isipan ay nagsimulang mag-isip ng mabilis, bumubuo ng isang nakakabaliw na plano. Kinokontrol niya ang signal, ang mga kamera, ang mga ilaw. Marahil lahat. Pakiramdam niya ay Diyos siya sa loob ng kanyang palasyo. Gagamitin natin ang kanyang pagka-Diyos laban sa kanya. Papasok tayo sa kanyang sistema. Hindi tayo tatakbo mula sa kanyang entablado. Aagawin natin ang entabladong iyon sa kanya. Sa una, mariing tumanggi si Mang Jun. Sinabi niyang ito ay isang plano ng pagpapakamatay. Nakiusap siya sa akin na tumakas. Kasama niya habang may oras pa. Ngunit may nakita siyang bago sa aking mga mata. Hindi na ang takot ng isang biktima, kundi ang nag-aalab na apoy ng isang mandirigma. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mang Jun, isinugal mo na ang iyong buhay para iligtas ako. Ngayon, hinihiling kong isugal mo ito muli para itigil silang lahat magpakailanman. Pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, dahan-dahan siyang tumango. Ang aking determinasyon ay nakakumbinsi sa kanya. Binuksan ko ang laptop. Gaya ng inaasahan ko, may password ito. Muntik na akong mawalan ng pag-asa. Ngunit naalala ko kung gaano ka-paranoid ang mga taong tulad nito. Binaligtad ko ang laptop at, tama nga. Sa ilalim ay may isang maliit na piraso ng naninilaw na tape. Nakasulat dito, hindi isang password, kundi isang pahiwatig. Pangalan ng unang reyna. Sa paborito kong laro, binaliktad. Ito ay isang palaisipan. Sinubukan kong alalahanin kung anong laro ang sikat sa mga programmer. Chess? Ang unang reyna. Isang pawn na nakarating sa dulo ng board. Ang pangalan ng patron goddess ng chess ay Kaisa. Tinipa ko ang ASSIAC, nabigo. Sa kawalan ng pag-asa, tinipa ko lang ang pangalan nito, CAISSA. At pinindot ang enter. Kumislap ang screen at lumitaw ang desktop. Ang hacker ay masyadong matalino. Gumamit siya ng isang komplikadong palaisipan upang itago ang pinakasimpleng password. Sa loob ng laptop ay may isang kayamanan. Ang hacker na ito ay malinaw, na may pinlano bago siya nahuli. May isang folder na pinangalanang network map sa kanyang desktop. Binuksan ko ito. Ang laman nito ay isang kumpletong blueprint ng buong sistema ng seguridad at automation ng bahay ni Miguel. Ang layout ng mga kamera, lokasyon ng mga sensor, control sa audio, sistema ng pag-lock ng pinto, kahit na mga diagram ng mga mekanikal na bitag na hindi ipinakita sa akin ni Miguel. Ang sistema ay idinisenyo ng may labis na kayabangan napakalakas, ngunit may ilang mga backdoor na sadyang iniwan. Malamang na ng hacker na ito mismo. Noong pinilit siyang install ito, nagsimula akong magtrabaho. Ang aking mga daliri ay sumasayaw sa keyboard sa bilis na akala ko'y nakalimutan ko na mula nang iwan ko ang mundo ng IT. Sinundan ko ang mga digital na bakas na iniwan ng hacker. Binubuksan ang mga backdoor na iyon isa-isa. At pagkatapos, nagtagumpay ako. Nakuha ko ang administrative access sa buong network. Ako ang multo sa loob ng makina ni Miguel. Ang unang bagay na ginawa ko ay i-access ang mga feed ng kamera ng direkta. Ang aking screen ay nahati sa 12-dosenang maliliit na kahon. Ipinapakita ang bawat sulok ng isinumpang ari-arian na ito. Nakita ko ang mga bantay na nakasuot ng itim na uniforme na nagpapatrolya sa perimeter. Nakita ko ang madilim na gubat. At nakita ko ang pangunahing sala. Kumabog ng mabilis ang aking puso. Bumaba sila mula sa mga tahimik na itim na sedan, naglalakad ng may karangalan patungo sa aking bahay.
Sila ay mga nasa katanghaliang gulang na lalaki at babae na nakasuot ng mamahalin at eleganteng damit. Ngunit ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng malamig at walang ekspresyong puting porselanang maskara. Sila ay isang koleksyon ng mga hindi makilalang halimaw. Sinalubong sila ni Miguel sa pinto. Nakasuot na rin ng ibang, mas formal na Amerikana. Kumilos siya na parang isang perpektong host. Inaanyayahan ang mga nakamaskarang demonyo sa kanyang bahay. Naglakad sila lampas sa sala at pumasok sa nakatagong observation room. Naupo sila ng tahimik sa mga mararangyang upuang gawa sa katad, naghihintay na magsimula ang palabas. Naghihintay na ako ay kaladkarin sa entablado. Tinitigan ko ang screen. Sa tanawin ng tahimik at sibilisadong party ng mga halimaw, umabot sa sukdulan ng aking galit. Hindi ko sila hahayaang manood. Ngayong gabi, ako ang magiging direktor. At silang lahat, kasama ang aking asawa, ang magiging mga bida sa kanilang huling palabas. Ang mga gulong ay umikot na. Mula sa isang target na tumatakbo sa takot sa gubat. Ngayon ay nakaupo ako sa isang mamasa-masang lumang shed. Hawak ang buong kontrol sa kulungan na kanilang nilikha para sa akin. Ang posisyon ng direktor ay akin na ngayon. Nakatayo si Mang Jun sa likuran ko, nakatitig sa screen ng laptop na may halong pagkamangha at takot. Siya ang naging aking stage crew sa operasyong ito. Nang paghihiganti, ang aking unang hakbang ay dapat maging maingat. Kailangan kong maglaro ng matalino. Maging isang tunay na multo. Nagsimula ako sa pagmamanman. Lumikha ako ng isang 50 minutong loop ng footage mula sa ilang kamera sa gubat para sa sinumang tumitingin sa mga security monitor. Ang sektor na iyon ay magmumukhang tahimik at walang laman. Doon ko lilikhain ang isang ligtas na daanan para sa amin. Kailangan nating bumalik sa bahay na iyon, sabi ko kay Mang Jun. Ipinapakita ng diagram na ang pangunahing server hub ay nasa basement sa ilalim ng kusina. Kailangan ko ng pisikal na access doon para malako sila ng tuluyan at ma-broadcast ang lahat sa labas ng mundo. Napalunok si Mang Jun. Ang ideya ng pagbalik sa lungga ng leon ay malinaw na nakakatakot sa kanya, ngunit tumangulang siya. Nagtiwala siya sa akin. Ang pagbabalik ay naramdamang 100 beses na mas nakakakaba kaysa sa aming pagtakas. Hinto, bulong ko. Sa screen, nakita ko ang isang bantay na papalapit. Mabilis kong in-access ang audio system sa sektor na iyon. Pumili ako ng tunog ng isang nabaling sanga at pinatugtog ito mga 50 metro sa kaliwa ng bantay. Agad na lumingon ang kanyang ulo. Ngayon, sit-sit ko. Agad kaming tumakbo patawid sa daanan. Gumana ito. Kaya kong kontrolin ang kanilang mga mata at tainga. Nakarating kami sa likurang pader ng bahay. Mayroong isang nakatagong service ventilation hatch sa likod ng makakapal na palumpong. Nagawang buksan ito ni Mang Jun. Nang walang ingay, isa-isa kaming gumapang papasok sa makitid at maalikabok na daanan patungo sa basement. Nang kami ay nasa loob na, nagpasya akong oras na upang simulan ang unang yugto ng aking palabas. Uunahin kong atakihin ang kanyang mga manunood. In-access ko ang mga kamera sa loob ng observation room. Ang mga nakamaskarang bisita ay nakaupo ng tahimik. Inactivate ko ang sopistikadong audio system sa loob ng room na iyon. Sinimulan ko sa pamamagitan ng pagpapatugtog muli ng mahinang ugong na narinig ko dati. Pagkatapos ay idinagdag ko ang susunod na layer. Gamit ang diary ni Aris, nirecord ko ang aking sariling boses. Habang binubulong ang kanyang mga pinaka-nakakatakot na salita. Nag-aani ng takot. Isang imbudo. Upang ituon ang takot. Pinutol-putol ko ang mga pangungusap at ipinroyekto ito gamit ang mga multi-point speaker. Ang mga bulong ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Nagsimulang makita ang pagkasindak. Ang mga bisita ay naging tensyonado. Isa sa kanila ay tumayo at lumapit kay Miguel na nasa kabilang panig ng salamin tila nagrereklamo. Si Miguel, na nasa sala, ay idinikit ang isang daliri sa kanyang earpiece. Tiyak na nagtatanong sa kanyang technical team kung ano ang nangyayari. Ito ang sandaling hinihintay ko. Na-hijack ko ang kanyang channel.
Tiniyak kong tanging ang kanyang earpiece ang tatanggap ng aking transmission. Habang nakatingin siyang nalilito, ipinadala ko ang aking mensahe. Gamit ang isang boses na ginawa kong malamig. Sinabi ko lamang ang 4 na salita nang direkta sa kanyang tainga. Ang handog ngayong gabi. Tinanggihan. Sa screen ng aking laptop, nakita ko ito ng malinaw. Nanigas ang katawan ni Miguel. Ang kanyang mukha ay namutla. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. At sa unang pagkakataon, mula nang makilala ko siya, nakita ko ang isang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Kakaririnig lang niya ng boses ng multo sa loob ng kanyang sariling makina. Ang bagong direktor ay kinuha na ang entablado. Ang maikling mensahe ay ang spark na nagpasiklab ng isang pagsabog. Ang maskara ng perpektong asawa ay gumuho. I-lockdown ang buong bahay. Team Alpha. Walisin mula sa ikalawang palapag. Team Bravo, sumama sa akin sa control room. May daga sa loob ng bahay. Sigaw niya sa kanyang communicator. Paparating na sila. Mang Jun, barikadahan mo ang pinto. Sigaw ko. Itinulak ni Mang Jun ang isang mabigat na server cabinet upang harangan ang pinto. Ginawa kong battle station ang aking laptop. Nakita ko sa kamera. 4 na bantay mula sa Team Alpha ang nagsimulang bumaba sa pangunahing hagdanan. Hinintay ko hanggang sa silang lahat ay nasa mahabang koridor. Pagkatapos ay kumilos ako. Inactivate ko ang emergency fire sprinkler system. Ang madulas na marmol na sahig ay agad na naging isang skating rink. Ang 4 na lalaki ay nadulas. Bago sila makabawi, binuksan ko ang mga spotlight at ginawa itong isang nakakasilaw na strobe. Pagkatapos ay pinatugtog ang fire alarm sa pinakamataas na volume. Samantala, si Miguel at ang Team Bravo ay papunta sa control room. Nilock ko ang pinto. Nagmura si Miguel. Inutusan ng kanyang mga tauhan na sirain ito. Noon ko ibinalik ang aking atensyon sa Team Alpha. Pagkatapos ay pinatay ko ang lahat ng ilaw sa koridor. Nag-iwan lamang ng isang spotlight na nakatutok sa bukas na pinto, ginagawa itong tanging lugar na mukhang ligtas. Tumakbo sila papasok. Sa sandaling pumasok ang 4, isinara ko ang bakal na pinto at nilock ito. Tapos na ang Team Alpha. Isang team down, sabi ko kay Mang Jun. Sa itaas, nagawang sirain ni Miguel ang pinto ng control room, ngunit wala siyang natagpuan. Wala siya rito, sigaw niya. Nasa ibaba siya. Alam na ngayon ni Miguel kung nasaan kami. Nag-isa siyang naglakad patungo sa hagdanan. Noon ko ibinigay ang aking huling tagubilin kay Mang Jun. Heto ang laptop. Sa main server, may panel para sa emergency satellite access. I-connecta mo ito. Buksan mo ang program na Leave Broadcast. Sa sandaling magbigay ako ng senyas, pindutin mo ang pulang button. Tumango si Mang Jun. Hindi ko hihintayin si Miguel dito. Haharapin ko siya sa kanyang pangunahing entablado. Umakyat ako sa pangunahing palapag at tumayo sa gitna ng sala. Ilang sandali pa, lumitaw si Miguel. Huminto siya nang makita ako. Sa likuran niya, nakikita ko ang mga nakamaskarang bisita. Nakadikit sa salamin ng observation room. Clara, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malamig. Tapos na ang laro mo. Sumuko ka na. Tumawa ako. Ang laro mo, Miguel? Ang tapos na. Ang iyong ritual ay nabigo. Sumugod siya sa akin. Sakto nang tumalon siya, tinipon ko ang lahat ng lakas ko at sumigaw. Ngayon, Mang Jun. Sa basement, pinindot ni Mang Jun ang pulang button. Na-activate ang emergency satellite connection. Hindi para magpadala ng signal ng panganib, kundi para i-broadcast ang lahat sa buong mundo. Kasabay nito, pinindot ko ang isang remote. Sa observation room, isang alarma ang tumunog at makakapal na bakal na pinto ang bumaba mula sa kisame. Ikinukulong ang mga bisita sa dilim. Nagulat si Miguel na nagbigay sa akin ng pagkakataong umiwas. Sa internet, isang video link ang kumalat na parang apoy na may pamagat, ang Bahay Handogan. Panoorin ang pangangaso ng tao ng mga elitista. Ipasa.
Ang mga manonood ay binigyan ng live feed mula sa mga security camera. Ipinapakita ang gulo sa loob at ang aming laban sa sala. Hindi pa namamalayan ni Miguel ang sakuna. Muli siyang sumugod. Mas malakas siya. Ngunit alam ko ang layout ng bahay. Inactivate ko ang isang room divider. Isang pader na bumaba mula sa kisame. Pansamantalang naghihiwalay sa amin. Ang kanyang telepono ay nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil. Dosenang mga abiso ang pumasok. Nakilala na ang kanyang mukha sa live broadcast. Tumingin siya sa mga kamera sa kisame. Sa wakas, ay naintindihan niya. Ang kanyang entablado ay naging isang pampublikong bitayan. Ang kanyang mukha ay naging isang blankong canvas ng kawalan ng pag-asa. At nagsimulang marinig ang mga sirena mula sa malayo. Tapos na ang laban. Napaupo si Miguel sa sahig. Talunan. Ang live broadcast ay nagpatuloy. Kinukunan ang bawat sandali. Ang pagdating ng SWAT team, ang pag-aresto kay Miguel, at ang sandali ng buksan ng rescue teams ang observation room. Isa-isa, ang mga nanginginig na elitista ay kinaladkad palabas. Ang kanilang mga maskara ay tinanggal, inilalantad ang mga mukha ng mga kilalang hukom, politiko, at CEO sa isang mundong nanonood ng may pangingilabot. Ilang buwan pagkatapos, nagbago ang mundo. Ang iskandalo ng bahay handogan ay nagpabagsak sa mga gobyerno at sumira sa mga korporasyon. Si Miguel at lahat ng kanyang kliyente ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Pagkatapos ng lahat, naharap ako sa isang pagpipilian. Ginamit ko ang pondo ng kompensasyon upang bilhin ang buong ari-arian. Ang aking unang hakbang ay ang umupa ng pinakamalaking demolition team. Pinanood ko araw-araw habang ginigiba ang bahay. Pagkatapos na ang lupa ay ganap na patag, kami ni Mang Jun, kasama ang mga boluntaryo at pamilya ng ibang biktima, ay nagsimulang magtanim. Ginawa naming isang nature reserve ang lupa. Isang bagong kagubatan na inialay sa buhay. Sa sentro, sa eksaktong lugar, kung saan dating nakatayo ang sala, nagtanim kami ng isang matibay na puno ng balete. Ilang taon pagkatapos, hindi na makilala ang lugar. Ang kagubatan ng pino ay naging isang mayabong at mapayapang nature reserve. Ang mga sigaw ay napalitan ng mga huni ng ibon at tawanan ng mga bata. Hindi ako lumipat sa malayo. Bumili ako ng isang simpleng bahay sa kalapit na baryo. Si Mang Jun ay nanatili sa kanyang karinderya. Minsan, uupo kami ng magkasama sa ilalim ng puno ng balete. Hindi ko kailanman malilimutan ang gabing iyon. Ngunit tumanggi akong hayaan itong tukuyin ako. Naging isang tao lang ako na piniling magtanim ng isang hardin sa ibabaw ng isang libingan. At sa mapayapang katahimikan na iyon, sa wakas ay natagpuan ko ang ipinangako ni Miguel sa simula. Isang bagong simula. 15 taon. Makalipas. 15 taon na ang lumipas. Nakaupo ako sa isang bangkong kahoy. Sa ilalim ng maringal na puno ng balete. Ang nature reserve na pinangalanan naming Lunti ang Pag-asa Park ay lumago ng mayabong. Ang tawanan ng mga batang naglalaro ay pumapalit sa alingaw-ngaw ng mga sigaw na dating bumabagabag sa aking mga panaginip. Kanina ka pa tinitingnan ng estudyanteng iyon, Clara, sabi ni Mang Jun, na ngayon ay puti na ang buhok. Isang dalaga ang lumapit. Isang journalism student na nagsusulat ng thesis tungkol sa kaso. 15 minuto lang. Sabi ko, sinagot ko ang kanyang mga tanong tungkol sa trauma at paggaling. Ang mga peklat ay hindi kailanman tuluyang nawawala, sabi ko. Ngunit natutunan kong mamuhay kasama ang mga ito. Sila ay tanda na nakaligtas ka. Bakit po kayo nanatili? Tanong niya. Dahil ang pagtakbo ay nangangahulugang hayaan ang halimaw na manalo. Sagot ko. Ang tanging paraan upang tunay na gumaling ay bunutin ang ugat na iyon at magtanim ng bago sa lugar nito. Ikinuwento ko kung paano namin ginawang therapy ang pagtatanim, kung paano muling natagpuan ni Mang Jun ang kanyang tawa, at kung paano ko natagpuan ang kapayapaan sa pagkakita ng buhay na tumutubo mula sa aking sariling mga kamay. At siya? Maingat na tanong ng estudyante. Si Miguel. Pinatawad niyo na po ba siya?
Natahimik ako. Ang pagpapatawad ay isang komplikadong salita. Wala na akong nararamdamang puot. Ngunit patawarin ang kanyang ginawa? Hindi. May mga gawa na hindi mapapatawad. Maaari lamang parusahan. Ayon sa mga huling ulat, si Miguel ay isang taong wasak na sa loob ng bilangguan, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa ganap na katahimikan, nakatitig sa pader. Ang kanyang kapalaran ay ang perpektong kabaligtaran ng kapalaran ng harding ito. Isang huling tanong na lang po, sabi ng dalaga. Ano po ang pinakamalaking aral na inyong natutunan? Ngumiti ako at itinuro ang paligid. Ang kadiliman ay totoo. Ngunit isang maliit na liwanag na sinindihan, sa tamang sandali, ay maaaring sunugin ang buong kagubatan ng kadiliman. At sa ibabaw ng abong iyon, laging may pagkakataon para sa isang bagong bagay na tumubo. Kaya huwag kang masyadong mag-focus sa kwento tungkol sa halimaw. Payo ko sa kanya. Mag-focus ka sa hardin na tumubo pagkatapos, dahil doon matatagpuan ang tunay na pag-asa. Umalis ang estudyante. Dala ang isang bagong pananaw sa buhay. Kami ni Mang Jun ay muling naupo sa isang komportableng katahimikan. Nagsimula nang lumubog ang araw. Kinukulayan ng kalangitan. Ang tunog ng agunyas para sa Angelus ay nagsimulang marinig mula sa baryo, isang panawagan para sa kapayapaan. 15 taon na ang lumipas. Nakaligtas ako. Gumaling ako. At sa lupa na dating aking impyerno, sa wakas, ay nagtagumpay akong itayo ang aking sariling paraiso. Bago magsimula ang kwento, mangyaring isulat sa comment section kung taga saan ang mga kaibigang nanonood ng kwentong ito. Huwag kalimutang